Magsisimula ang kwento sa isang kwarto kung saan nagkalat ang mga damit na hinubad matapos ang isang mainit na gabi. Dahan-daang iminulat ni Jiang Cheng ang kanyang mga mata, masama pa rin ang pakiramdam niya. Agad siyang bumangon, hawak ang ulo habang iniisip kung paano siya napadpad sa kama ng isang hotel. Paglingon niya sa kanyang tabi, nakita niya ang isang magandang babae na mahimbing na natutulog. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Parang may nangyari na lang sa kanila ng babae, nang hindi man lang niya alam. Sa tabi niya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Zhao Jia ang nag-text. At nang makita niya ito, bigla na lang nagsimulang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mensahe ni Zhao Jia. Bakit hindi ka sumasagot? Lumalakas na loob mo ah. Hindi ka na natatakot kahit galit na ako. Naalala niya, hiniwalayan na siya nito nung nagsimula ang buhay freshman sa kolehiyo. Napatanong siya sa sarili, anong nangyayari? Binblock niya ako sa WeChat, pero, bakit siya nagmemensahe sa akin na parang kami pa rin? Binuksan niya ang calendar ng kanyang cellphone, at nang makita niya ang petsa, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bumalik siya sa nakaraan. Naalala niya, kasama na ni Zhao Jia noon ang isang matandang lalaki. At sinabi nito sa kanya, Jiang Cheng, palagi kang mabagal magpadala ng red envelope. Wala kang emotional value, hindi mo ako naiintindihan, at hindi mo rin talaga ako minamahal ng totoo. Nakahanap na ako ngayon ng taong mas nakakaintindi at mas nagmamahal sa akin. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabing, Pre, kung alam mo ang ikabubuti mo, lumayas ka na lang. Ang presensya mo dito, nakakailang para sa lahat. Napahawak na lang si Jiang Cheng sa kanyang ulo, dama ang bigat ng sakit at katotohanang ipinalit siya ng kasintahan sa isang matandang lalaki. Sa kanyang isipan, noon, nangangako pa ako sa sarili ko na mamahalin ko siya habang buhay, aalagaan siya, pero ang realidad, sinampal lang ako ng katotohanan. At sa pagkakakilala ko sa ugali niya, ang susunod niyang hakbang, ay siguradong maghahanap siya ng dahilan para humingi ng red envelope. Oo, ganun pa rin. Parehong formula, parehong lasa. Hindi ako makapaniwalang naging bulag ako noon sa pag-ibig. Nakakatawa, napakakapal ko rin pala. Napatawa na lang siya sa kanyang katangahan habang hawak pa rin ang kanyang ulo. At dagdag pa niya, simula na ta, dahil nakapagdesisyon na ako, wala nang oras na dapat sayangin. Ibinalik niya sa mensahe ni Zhao Jia ang screen at tinext ito, Zhao Jia, makikipaghiwalay na ako sayo. Naiinis na nagtanong si Zhao Jia. Jiang Cheng, anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka sa akin. Diretsyong sumagot si Jiang Cheng. Anong ibig kong sabihin? E di eksaktong tulad ng narinig mo. Hindi mo ba maintindihan? Sabi ko, makikipaghiwalay na ako sayo. Agad namang nag-reply si Zhao Jia. Bakit? Ang pagtatanong ko sayo ay paraan ko ng pagbibigay ng pagkakataon. Binibigyan kita ng daan para lumabas sa relasyong to, kaya mas mabuti pang tanggapin mo yun. Nakita mo ba ang mensahe ko? Dapat seryosohin mo to. Ngunit mabilis ding sumagot si Jiang Cheng. Zhao Jia, seryoso ako. Hindi tugma ang mga prinsipyo natin sa buhay. Wala nang dapat pang pag-usapan. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Fine. Galit na sagot ni Zhao Jia. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung makikipaghiwalay tayo, edi makipaghiwalay ka. Pero tandaan mo to, huwag kang magkamaling magsisi. Napabuntong hininga si Jiang Cheng at napaisip. Bigyan ka ng pagkakataon para muli akong lokohin. May sayad na ba ako? Magsisisi raw ako. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang pagkakilala sa'yo. Sa mismong oras na iyon, bigla na lang may lumitaw sa itaas ni Jiang Cheng na isang sistema. Na-detect ang pagiging matatag at desidido ng host. Congratulations, host, sa pag-activate ng Dream Come True Tycoon System. Napakunot noo si Jiang Cheng at napatitig sa lumabas na system. Napanganga siya. Ano to? Isang tycoon system. Sa isip niya, grabe, sa nakaraang buhay ko, parang wala talagang magandang nangyari. Pero ngayon, sa muli kong pagkabuhay, may cheat starter pack agad ako.
Totoo ba to? Aabot ba talaga ako sa tuktok ng buhay? Tumayo siya sa kama at sinipat ng maigi ang sistema. Ipinakita nito ang kanyang status. Name, Jiang Cheng. Age, 18. Height, 182 centimeters. Looks, 85 points. Level, 1. System Reserve Funds, 0 yuan. System Acquired Funds, 10 fen bawat segundo. Upgrade EXP, 0 ta 100,000. Napaisip siya, ganito lang ba ka-simple at kadiretsyong gamitin? Ganito kabaliw ang power, nakakakuha ako ng 10 fen kada segundo. Sige nga, kalkulahin natin, 8,640 yuan sa isang araw. At 256,200 sa isang buwan. Holy shit, ang lupot nito. Sa mismong sandaling yun, muling nagpakita ang system. Congratulations again, host, sa pagtanggap ng newbie gift pack. Nais mo ba itong buksan? Ngumiti si Jiang Cheng at agad pinindot ang open. May biglang lumabas na bagay sa lamesa, at muli siyang binati ng system. Congratulations, host, sa pagtanggap ng mga sumusunod. Newbie cash reward 10 million. Supercar SU7 Ultra. Beginner shopping credit card, max spending limit per card, 1 million. Friendly scanner, biglang nag-notify ang kanyang cellphone mula sa bangko. Ang iyong China Merchants Bank card ending in 5,456 ay nakatanggap ng transfer na 10 million yuan. Current balance, 10,032,311 yuan. Napangiti si Jiang Cheng sa nakita at naisip. Totoong bank transfer to, totoong lottery card key, pero ano kaya itong friendly scanner na to? Tumingin siya kay Yu Xiaoxiao, na mahimbing pa ring natutulog. Nagsasalita pa ito habang tulog. Subukan ko nga sa kanya. Pinalabas niya ang friendly scanner at itinapat sa mukha ni Yu Xiaoxiao, sabay pindot. Lumabas ang impormasyon. Name, Yu Xiaoxiao. Age, 25. Height, 165 centimeters. Looks, 73. Figure, 74. Privacy, 1. Friendliness, 60. Normal affinity. Sa nakita, napaisip si Jiang Cheng. Ganito pala gumagana ang friendly scanner. Interesante. Madaling maintindihan ang ibang stats, pero ano kaya ang ibig sabihin ng privacy, stat? Hinahanap niya ang privacy button at pinindot ito. Agad lumabas ang paliwanag. Privacy stat bilang ng pinaka-intimate na contact na nagkaroon sa pagitan ng isang tao at ng kasalungat na kasarian. Napatingin siya kay Yu Xiaoxiao at namula. Ibig sabihin, ako ang nak-on sa kanya, ako ang nag-alis ng kanyang pagiging birhen. Naalala ni Jiang Cheng ang buong pangyayari kung paano sila unang nagkita ni Yu Xiaoxiao. Ngayong araw sa bagong buhay na to, sakto ring bumalik ako sa panahon kung kailan hindi sinasagot ni Zhao Ji ang mga tawag at mensahe ko sa WeChat. Dahil sa sakit na naramdaman ko noon, napilitang akong uminom mag-isa sa bar, at doon ko nga siya unang nakita, si Yu Xiaoxiao. Nakaupo siya sa counter, nilulunod din sa alak ang lungkot niya. Bagamat ibinigay ni Yu Xiaoxiao ang kanyang sarili kay Jiang Cheng noong gabing iyon, alam niyang hindi yun dahil sa pagmamahal. Ang level ng pakikitungo niya sa akin, 60 lang. Ibig sabihin, uminom lang siya dahil may pinagdadaanan. Hindi ito love at first sight. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagising si Yu Xiaoxiao. Tiningnan siya nito at pabirong sinabi. Napabuntong hininga ka, ngumiti ng mapait, tapos umiling, parang noong naglalasing ka pa. Natural ka talagang babero, ano? Ngumiti lang si Jiang Cheng at tumingin sa kanya. Matapos iyon, humiga siya ulit sa tabi nito at marahang nagsalita. Miss, hindi ako nagbabalik tanaw sa nakaraan. Hinawakan ni Yu Xiaoxiao ang kanyang pisngi at nagtanong. Bakit kagising sa kalagitnaan ng gabi? Naghihimutok pa talaga. Nilapit ni Jiang Cheng ang kanyang mukha sa mukha ni Yu Xiaoxiao at bulong niya. Iniisip ko lang, sayang at hindi tayo agad nagkakilala. Kung hindi ka naniniwala, damhin mo na lang. Namula si Yu Xiaoxiao at napatigil. Sa isip niya,
Grabe siya. Ang lakas mang-akit. Hindi ko na kaya. Bigla na lang may lumabas na notification mula sa system. Dahil sa sobrang bilis ng mga banat ng host, nakamit niya ang mga gantimpalang ito. Gantimpala 1, Supercar Purchase Credit Card. Gantimpala 2, Kasanayang, Agile Tongue, pinapahusay ng kasanayang ito ang lahat ng selula sa dila ng host, kaya mas flexible at mas malakas ang epekto. Napangiti si Jiang Cheng sa nakuha niyang mga gantimpala. Sa isip niya, aba grabe, pati ganito, ginagantimpalaan. Kapag ginamit ko tong skill na to, siguradong lilipad sa langit si Yu Xiaoxiao. Agad niyang pinili ang ikalawang gantimpala, ang Agile Tongue, at agad niya itong inactivate. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at hinalikan si Yu Xiaoxiao ng buong giliw. Hindi na rin siya tinutulan ni Yu Xiaoxiao, dahil sa halik pa lang, nadala na siya ng matinding sarap na naramdaman. Bahagyang itinulak ni Yu Xiaoxiao si Jiang Cheng, hindi na siya makahinga dahil sa sobrang sarap at kasabikan ng halik nito. Sa isip niya, grabe, bakit ang galing niya humalik? Ang pakiramdam ng halik niya, ibang-iba sa dati. Ngumiti lang si Jiang Cheng at inayos ang buhok ni Yu Xiaoxiao. Sabi niya, huwag mong pagkakamalan, ang totoong halikan, nagsisimula pa lang. Pagkasabi nito, bumaba siya sa katawan ni Yu Xiaoxiao at doon niya sinimulan itong halikan, gamit ang mahiwagan niyang dila. Dahil dito, napapasigaw sa sarap si Yu Xiaoxiao, tila mawawala sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Jiang Cheng. Nagunat siya habang napansin na wala na sa tabi niya si Yu Xiaoxiao. Paglingon niya, laking gulat niya nang makitang isang makapal na bungkus ng pera na lang ang naiwan sa kama, eksaktong kinahigaan ni Yu Xiaoxiao. Ano to? Akala ba niya isa akong gigolo? Naisip niya habang kinuha ang pera. Mukhang 80,000 to, medyo galante rin pala. Kasama ng pera, may iniwang sulat si Yu Xiaoxiao. Binasa ito ni Jiang Cheng habang napapakunot ang noo sa inis. Salamat sa iyong pag-aasikaso. Sobrang nasiyahan ako kagabi. Heto ang bayad na nararapat para sa'yo. Grabe tong babaeng to. Ibinigay na nga niya ang una niyang beses, tapos binayaran pa ako. Umiling na lang siya. Kakaiba ka, Yu Xiaoxiao. Sayang, hindi ko nakuha contact info mo. Pagkatapos magbihis, biglang lumitaw sa sistema niya ang isang credit card. Napaisip si Jiang Cheng. Bahala na, mas interesado ako sa card na to. Spending money, pwedeng mag-trigger ng credit. Ibig bang sabihin nito ay pwedeng dumbable o thumbable ang balik ng pera? Parang loot drop sa video game Ipinaliwanag ng system ang gamit ng card. Ang shopping credit card ay nagbibigay ng tsansa na magkaroon ng cash multiplier sa bawat gastos mo, pwedeng 10, 20, o kahit hanggang 50 beses para sa beginner card. Kung bibili ako ng 80 million na supercar, at pam-attack ng 50 times crit, makakakuha ako ng 4 billion cashback. Pero mas maganda siguro kung gamitin ko muna tong 56M crit cards para palaguin palalo ang pondo ko, bago bumili ng mas mamahaling gamit. Matatag ang paninindigan ni Jiang Cheng habang inaayos ang sarili. Ngayong nabigyan ako ng second chance at isang cheat system, hindi ko ito sasayangin. Sa buhay na to, magiging isang kilalang tycoon ako. Isusulat ko ang sarili kong alamat sa mundong to. Ngayong taon, hindi pa gaanong sikat ang mga tech giant. Kailangan kong makalakam ng sapat na seed money para makabili ng founders shares. Sa kanila ako aabutin sa tugatog ng tagumpay. At dito sa Rongcheng, hindi limitado ang pagbili ng property, basta't hindi ka uutang sa bangko. Ibig sabihin may galaw pa ako. Pinindot niya ang susi ng kanyang kotse at tumunog ito. Isang babae ang nagulat sa malapit, at napatingin sa sasakyan. Habang papalapit siya, naisip ni Jiang Cheng. Perpekto tong 56M credit cards para sa pagbili ng property. Nang marating niya ang kotse, may isang magandang babae ang ngumiti at nagpakyot. Kuya, sayo ba tong kotse? Tumango si Jiang Cheng, oo. Bakit? Biglang inilapit ng babae ang katawan at ipinakita ang kanyang malulusog na dibdib.
May pang-aakit sa boses niya habang sinasabi. Pwede mo ba akong ihatid, kuya? Nagmamadali akong umuwi. Sabi ng app ko, sumabog daw ang tubo ng imburnal sa bahay namin. Please naman, kuya. Biglang lumabas ang scanner ni Jiang Cheng. Name, Chen Liki. Edad, 23. Taas, 168 centimeters. Ganda ng mukha, 85. Hubog ng katawan, 88. Privacy level, 28. Friendliness, 70, intimate. Nabigla si Jiang Cheng at naisip, grabe, ang privacy level 28 ay hindi ko inaasahan, pero ang taas ng friendliness. Kakakilala pa lang namin Nagkibit-balikat si Jiang Cheng at tumuloy na sa kotse. Laking gulat ng babae nang hindi siya pansinin. Pinaandar ni Jiang Cheng ang kotse, inilapit ito, at binuksan ang bintana. Pasensya na, pero kung kailangan kong makisiksik sa 28 pang tao para lang makasama ka, parang masyado na yatang masikip yun para sa akin. Pagkasabi nito, mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan, iniwan ang babae na nakatulala sa inis. Nagngit-ngit ito habang iniisip, paanong nalaman niyang May 28 na akong ex? Anak ng Peteng, sinong hayop yun?